Naudlot ang sanay huling araw ng pagdinig ng ilang jeepney groups patungkol sa hiling na taas pasahe sa jeep nitong Miyerkules. Pero paglilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, wala pa rin naman daw na isusumiting position paper ang mga grupo sa kanilang hirit na 2 pesos provisional fare increase. Si Sheena Torno magbabalita. Tumungo sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nitong Miyerkules ang ilang transport groups na naghain ng petisyon para sa taas pasahe sa mga traditional at modern jeepney units. Ito sanang huling araw ng kanilang pagdinig sa ahensya, kaugnay ng hinihiling na 2 pesos provisional fare increase. Pero hindi natuloy ang hearing ayon kay Boy Vargas, Presidente ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP. Paliwanag naman ng LTFRB, bukod sa kawalan ng board members na dapat didinig sa petisyon, wala pa rin silang natatanggap na position paper mula sa mga petitioners na magpapaliwanag sa kanilang hirit. Diba dapat may mga bakit ganitong hinihingi mong increase? So, we were waiting for that. Wala pa rin, kaya nag-decide kami kaya namin ni-reset muna to 2 weeks from now. Dagdag ni Guadis, maaring mahirapan ng mga petitioner sa kanilang position paper, lalo na't 2 linggo nang sunod-sunod ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Sa amin naman, pag meron silang computation o kung bakit kailangan ganito ang fare increase, then we will accommodate right away. Number 3 reason, bumabagsak yung cost ng fuel. This may affect our decision. Sa panig naman ng ALTODAP, aminado silang hindi pa naipapasa ng kanilang abogado ang dokumentong maglalahad ng dahilan kung bakit nararapat ang hinihinging 2 pesos provisional fare increase. Sa ngayon naman, ang gulo rin ng sitwasyon dahil taas sa baba. O actually, 2 linggo nang bumaba di ba? Ngayon, kung halimbawa, baka bababa pa sa susunod, handa kami mag-antay. Handa naman daw nilang hintayin ang magiging desisyon ng ahensya, lalo't hindi naman umano sila nagmamadali. Ayon pa sa LTFRB, may nakahanda ng tulong pinansyal para sa mga tsuper at operator na naapektuhan na nagdaang taas presyo sa produktong petrolyo. The fact that by 2 weeks from now, i-release na namin yung fuel subsidy rin nila, which is about 10,000 pesos. So there are a lot of things that we decided to consider, kaya namin ni-reset muna. Matatandaan na noong 2023 naghahain ng petisyon ang grupong Pasang Mazda, ALTODAP at ACTO para hilingin ang 5 pisong dagdag sa minimum na pamasahe at karagdagang 2 piso naman sa bawat kilometro ng biyahe ng mga traditional na jeep para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.